OVP proposes 2 billion pesos budget for 2025. 2 billion yan. Last tama, guys. Oo. Sabi, the Office of the Vice President Sara Duterte has proposed a budget of 2.37 billion for 2025. 2.037 pala. So, 2 billion 37 million. Parang humihingi lang ng ng barya. Yung wala ka nang achievement tapos humingi ka pa ng maraming pera. Ano yan gagawain niya ng mga tamad na estudyante. Gawain niya ng mga tamad na estudyante, yung mga tipong hindi na nga pumapasok sa school, laging absent, or kundi absent late, tapos kapag dating ng mga final exams, bumabagsak, tapos ang baba-baba ng grades, kung hindi man bumabagsak, sobrang baba ng grades, mga 75, ganun. Wala na nga siyang na-achieve, humihingi pa ng malaking allowance. Medyo matigas ang fez. Diba? Kung ako yung magulang kung ako yung magulang, tutoktokan ko ng bahagya yung anak ko. Hingi ka ng pera, bumabagsak ka sa school. Ganon si Sara. Kung ako yung kongreso, hingi ka maraming pera, wala ka namang achievement. Ito yung sinabi sa isang social media post ng Office of the Vice President. The recommended budget for OVP reflects an 8.05% increase compared to the current year appropriation of 1.885 billion. Ang laki pa rin. Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagyan yung account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ang laki pa rin. Laki pa rin ng 1.85. 1.885 billion. Malaki pa rin yan. Masyadong malaki yan para sa katulad niya. It added that if the proposal is approved by the Congress, it will translate to an increase of 12.39% in the number of target beneficiaries for the OVP's flagship programs, or a total of 1.139244 beneficiaries. Okay? Ano ba yung mga programs na yan? Medical and Burial Assistance, Libreng Sakay, and Disaster Operation Center. Wait lang. Medical and Burial Assistance. Okay, sige. Walang problema. Pag-usapan natin Medical and Burial Assistance. Hindi ba ginagawa na rin ito ng LGU? Medical and Burial Assistance. Oo. Libreng Sakay. Hindi ko alam kung ginagawa ng lahat ng LGU. Pero dito sa at least yung sa Manila, sagot yan ng DOTR. No, sagot yan ng DOTR. Tapos Disaster Operation Center, sagot na rin yan ng LGU at DSWD. Ito yung kapag may bagyo, tapos mamimigay ng yung mga ayuda. Ayun yan, yung Disaster Operation Center. Ngayon mga kotsero, so medical and burial assistance na ginagawa na ng mga LGU, libreng sakay na ginagawa na ng DOTR, at Disaster Operation Center na ginagawa na rin ng LGU at DSWD. Okay, so anong value niya? Malamang sa malamang kapag ako nagtanong ng ganito, makakatulong to sa depensa ng budget ng OVP. Ano pong value proposition nyo? Ang value proposition nyo lang ay makakatulong ito sa 1,139,244 beneficiaries of 110 million? I mean, seriously, ilang percentage yan? Out of 110 million, ang magbebenepisyo lang sa 2 billion na ibibigay sa'yo
ay 1.1 million. How stupid is that? Una, redundancy ka na nga. Yung gagawin mo is already a redundancy ng ginagawa ng LGU, ginagawa ng probably, ginagawa din ng DOH, ginagawa ng PCSO. Kasi may medical ng PCSO, alam niyo ba yun? Namimigay ng medical support ng PCSO pag nakakuha kayo ng guarantee letter from PCSO. Nagbibigay sila up, if I'm not mistaken, up to 500,000 sa mga naka-confine. Ginagawa na ng PCSO, ginagawa ng DOH, ginagawa ng LGU, ginagawa ng mga mayor. Oo. Binagawa ng barangay captain, correct. My name is Earl. Ginagawa ng barangay captain. What makes yours any different? That it has to be funded through taxpayers' money with the amount of 2 billion pesos. Tapos popondohan ka ng 2 billion. Diba? Anong value niya? Anong halaga niya? Hindi. May matutulungan ka pang May matutulungan ka 1.1 million beneficiaries. Okay. Ito pang 1.1 beneficiaries are unique beneficiaries. Ibig sabihin, hindi ito nararating ng LGU. Hindi sila nararating ng barangay captain nila. Hindi sila naaabot ng mga mayor nila, ng mga governors nila. Hindi naaabot ng DOH, ng DSWD, ng PCSO. Hindi naaabot ng DSWD. Nagloloka na tayo dito, guys. Pag ganyan. Anong value proposition? What makes your project any different from those agencies that I've mentioned? Anong impact meron yung iyong proyekto? Hindi ko magets eh. Hindi ko makita yung value proposition. Siguro kung meron siyang ibang programa na magsusupport sa isang sector or sa isang alam niyo mga kotsero, ito sample lang naman. Yung mga nanay na hindi makakuha ng gatas, yung gatas talaga para sa mga anak nila. Ang hirap nun eh, lalo yung breast milk. Di ba may mga NGO na namimigay ng breast milk dahil minsan may mga nanay na sobra yung kanilang breast milk. So pinapamigay dun sa mga hindi makapagpadede. Alam nyo neglected sector yan, yung gatas ng mga bata. Hindi napapansin yan. Di ba? Anong benepisyo? Hindi ko makits eh. Anong sector? Anong benepisyo dun sa 1.1 million? And bakit 1.1 million lang? Di ba? Parang yung cost benefit, parang hindi swak eh. So, bibigyan ka ng 2 billion para tulungan ang 1.1 million. Di ba? Divide nyo. How much is that per person? 1.1 million. 1,800? Kada tao? Anong benepisyo niyan? 1,800 kada tao. Ayun oh. Ay di kita. Oh. Again, mga kotsero hindi naman sa kinukumpara. Pero si Lenny hindi umabot ng 1 billion yung budget niya. Di ba? Si Lenny, who set the bar low for a vice president. Ang baba nung bar for a vice president ni Lenny. Hindi umabot ng 1 billion yung budget niya. Si Noli De Castro nga nung naging vice-presidente Oh. Malaki ba yung budget niya? Hindi. Kasi si Noli De Castro, literal na nag-intay. Wala siyang ibang ginawa. Literal lang siya na nag-intay. Para kung may mangyayari yata. Sino bang presidente nun? Si GMA yata yun eh. Yung second term na ni GMA. Di ba? Ang weird eh. Hindi ko makita. Tapos 2.2 billion. Alam niyo kung bakit? Kung 1,800 per person lang naman o 1,700 per person lang naman, ibigay na lang niya sa mga ahensya. Yung 1,800 o 1,700 na yan.
Ibigay na lang niya sa mga ahensya. Dagdag pondo. Kesa yung kukunin pa niya. At tapos, uulitin lang naman niya kung ano yung ginagawa nila. Ano, ba't ganyan si Sara? Nasanay kasi. Nasanay kasi siya. Nung 2022, pinayagan yung kanyang budget na 2.3 billion. Oo, 2.3 billion yan. Oh. Di ba? Ang bilis pa ng hearing yan. Halos walang halos walang hearing na naganap dyan. Oo, courtesy yan. Courtesy approval. Tapos, noong 2024, ngayon 2024 pala, ayan. Ito na rin pala yun, no? Hindi. Ito for 2023, 2.3 billion. For 2024, 2.385. Nagtaas pa. Tapos kasama dyan, may 500 million na confidential and intelligence funds para sa OVP. O kaya nangyari, no? Nasanay eh. Nasanay, alam nyo mga kotsero, hindi niya deserve magkaroon. Isa pang reason kung bakit hindi niya deserve na magkaroon ng dagdag na budget ay dahil, hindi, bago tayo pumunta doon. Kaya ngayon mga kotsero, dahil inaway-away niya rin yung Congress, babantayan na namin yung budget mo. Oo. Sabi, a House lawmaker has called on his colleagues to no longer give Vice President Sara Duterte a free pass during deliberations of the proposed budget of the Office of the Vice President. Si Joel Chua yan, ng Manila. How Duterte spends the budget of the OVP, which lawmakers have consistently passed within minutes at the committee level since 2022, should be scrutinized down to every peso. Dapat lang. Dapat lang talaga. No more and never again shall the VP not be held to the same level of scrutiny as other public officials during the budget hearings. O, di bantayan natin yung budget mo kung paano ka kung paano ka gumagastos ng budget. Ganun naman kasimple yun eh. Anong sabi ni Sara? Hindi kasi maganda yung hindi kasi maganda yung palakad sa budget eh. Sinubukan kong itama iyon kaso hindi wala akong nakuhang suporta. Oo, sabi ni Sara yun. Ganun ba? Sabi ng lower house. Ganun ba? Hindi namin pinag-aaralan ng mga budget? O di sige, unahin namin yung sayo. Oo, wala nang courtesy. Sige, wala nang courtesy. Wala ka na nun. Maikipagdebate ka na sa mga congressmen ngayon, Sara. At hindi ka pwedeng umabsent. Baka mamaya, pagdating ng hearing, sasabihin mo, I'll have my executive assistant answer that question. I'll have my manager for operations of the office of the Vice President answer that question. Baka may ganun ka ulit. Baka sabihin mo, I am not at liberty to discuss the details of that question. It's confidential. Because it's confidential funds. Ano nyo mga kotsero, ito nga, and going here. Isa po sa mga dahilan kung bakit hindi dapat binibigyan din ng malaking budget to si Sara. Kasi, hindi niya inuubos yung pera. Alam nyo po mga kotsero, ulitin ko lang, at alam ko naman, kung matagal na po kayong viewer sa akin channel, I'm sure alam nyo na to dahil lagi ko rin po itong sinasabi. Tuwing COA, tuwing labasan ng COA reports. Ang trabaho po mga kotsero, ang trabaho po ng mga ahensya ay siguruhin na kapag sila ay nag-request ng budget, gagamitin nila yung budget. Oo. Kasi the assumption is, ang assumption po kasi doon ay ginagamit mo yung budget para sa mga proyekto na makaka-benefit o magkakaroon ng pakinabang sa iyong mga constituents, o di ba, sa taong bayan. Ganun yung assumption nun eh. Kaya dapat inuubos mo yung pera. Gobyerno ka wala ka dyan para kumita. Hindi ka dapat nandyan para kumita. Nandyan ka para magbigay serbisyo sa taong bayan. At kapag binigyan ka ng pera, binigyan ka ng 2 billion pesos na budget, dapat ubos yun. Dapat ubos.
At kung paano mo siya ginamit, dapat reported din. Kailangan makikita doon na ginamit mo siya sa tama. Oo, hindi sa pang allegedly panonood ng concert. Oo. Ganun. So kapag nagkaroon ng savings ang isang ahensya, mga kotsero, it's not a good sign. It is not a good sign. Ibig sabihin, hindi nila nagawa yung kanilang trabaho. Yun. Kasi tayo mga baliktad eh. Tayong mga mangmang, tayong mga hampas lupa, iba yung mindset natin. Ang mindset natin dapat tawag dito, dapat merong savings. Oo, kasi pag may savings, di ibig sabihin, maganda yung paggastos ng pera. Tayo yun, hindi naman tayo gobyerno. Sa gobyerno baliktad, dapat ubos yung pera. Kasi again, the assumption is, kapag ikaw ay binigyan ng budget, uubusin mo yan para sa public service. Oo, kaya kailangan nakalista kung saan mo siya ginamit. Para masiguro na ginamit mo ng tama. Ngayon, mga kotsero, si Sarah, the 10 agencies with the lowest utilization rates are DOJ. Utilization rates, ibig sabihin, ito yung porsyento ng paggamit. So kung halimbawa, binigyan ka ng 1 million, 500,000 lang ang nagastos mo, o di 50% lang ang utilization mo. Kasi kalahati lang yung nagastos mo. So, ang may pinakamababang utilization rates daw ay DOJ. Okay, di maganda yan. Office of the Vice President. Oo. So may problema. May problema ka. Ang problema pa dyan kung gaano kalaki yung hindi na-utilize. Ngayon, mga kotsero, kapag hindi mo naubos, ibig sabihin, sobra yung nire-request mo na budget. Kailangan ka pang bawasan. Sobra eh. Hindi mo na uubos eh. Parang allowance mo yan. Balik tayo sa example ng allowance. Pag halimbawa, binibigyan ka ng parents mo ng 5,000 a week. Oh, yaman ng parents. 5,000 a week. 20,000 a month. Diba? 5,000 a week. Pero may natitira ka na na ilan ba? Sa isang buwan siguro 10,000 lang ang nagagastos mo out of the 20. Di may problema. Oo, ibig sabihin may sobra-sobra yung binibigay sa'yo. O di dapat yung allowance mo ibaba sa 10,000 lang para sakto. Di ba? Para sakto lang. O di dapat kung hindi niya nauubos yung 2.3 billion, dapat pa nga babaan pa. Babaan pa. Kasi hindi mo nauubos eh. Ngayon, mga kotsero, nakalista rin dito, DOLE, tsaka Office of the President. Uy, pati raw presidente, hindi nakakaubos ng budget. Oo. Pero mga kotsero, kung titingnan nyo, ang Office of the President, marami hong ahensya under that. So, hindi ho natin alam kung alin doon sa mga ahensya na yon ang merong lowest utilization. Maliban natin kung yan ay under sa, pakita ko sa inyo. Ano ba yung mga under ng Office of the President? Yan, Office of the President. Wait, nakaya natin. Office of the President, ayan. Merong Office of the President itself, ARTA, Climate Change Commission, Commission on the Filipino Language, Cooperative Development Authority, Dangerous Drugs Board, Film Development Council of the Philippines, Games and Amusement Board, Governance Commission for GOCCs, ang dami yan, MTRCB, etc. etc. Marami po yan, mga kotsero na ahensya sa ilalim ng Office of the President. So the lowest utilization can be any one of these agencies. Nagre-reflect lang siya sa Office of the President kasi siya yung mother agency, the Office of the President. Pero tingnan natin yung sa Office of the Vice President. May mga opisina ba sa ilalim ng Office of the Vice President? Wala. Siya lang mag-isa. Siya lang yan.
Siya lang yan. O, walang iba. So, kung mababa ang utilization rate mo, ibig sabihin nun, ikaw lang ang may kasalanan. Di ba? Walang iba, ikaw lang. Ikaw lang ang may sala. Hindi mo pwedeng isisi. Hindi mo pwedeng ikumpara eh. Di ba? Ikukumpara mo yung Office of the President with how many? 10, 15, 20 agencies underneath? Or under its purview? Sa Office of the Vice President na kung saan walang ibang ahensya. Oo. So dapat mga kotsero, kung tutuusin, dapat hindi pa siya kung tutuusin nga mga kotsero, bumaba nga yung budget niya 2.3 to 2 billion. Pero bakit kaya bumaba? Malamang sa malamang dahil tinanggal na yung 500 million na confidential funds. Pero even with that, kahit tanggalin mo yung 500 million na confidential funds, dapat nasa ballpark figure of 1.8 billion lang siya. Imagine mga kotsero, inuulit mo na nga lang yung proyekto ng ibang ahensya. Hindi ka pa magaling dun sa parang si Lenny. Inuulit na lang yung trabaho ng ibang ahensya, hindi pa niya ginalingan. Tapos hindi mo pa ginagastosan yung proyekto mo ng maayos. Ba't ka hihingi ng 2 billion? Tapos ito pa. Ako mga kotsero, kahit alam ko na legal yung pagta-transfer ng Office of the President sa Office of the Vice President pagdating sa confidential funds, I think for this specific period lang, at ito lang, yung for Sara Duterte's confidential funds, I think kailangan tong mabuksan. Kailangan ito, at least itong specific lang na to, yung kay Sara Duterte. Kailangan tong malaman ng publiko kung paano nagamit. Kasi nga, may intriga ka eh. May intriga ka na inubos mo yan in 11 days. 125 million in 11 days. Tapos nakakuha ka pa ng 500 million na hindi natin alam kung saan mo ginastos. Baka mamaya sa tree planting mo ginastos yan. Di mali na agad na paggamit yun ng confidential or intelligence funds. Sa Office of the President, okay lang nabigyan sila ng confidential funds. Bakit? Ano ba yung nasa ilalim nila? Nandiyan ang PIDEA. Ayan PIDEA. Ito, yung OPAPRO. Itong OPAPRO, mga kotsero, ito yung nakikipagtulungan sa NTF-ELCAC sa mga rebel surrenderies. Ayan, OPAPRO. Ano pa? So, military yan. Military ang basis niyan. Kailangan ng intelligence funds nun, tsaka confidential funds. At least, so Dangerous Drugs Board, kailangan ng confidential funds. ARTA, kailangan ng confidential funds. So, I mean, kapag nagkaroon ng confidential funds ang Office of the President, tama lang yun. Oo. Ayan, PAOK. Kailangan ng confidential funds. Tama lang yun. Kapag nagkaroon ng confidential funds ang Office of the President, tama lang yun. Kasi, bababa yun doon sa mga ahensya na yun. Ang OVP, hindi natin alam kung ba't may confidential funds. Bakit nga ba? Bakit nga ba may confidential funds si Sara Duterte? Hindi ko gets. Oo, bakit nga ba? Diba? Weird. It's so weird. I mean, wala. I mean, baka ganun lang talaga yun. Diba? Baka ganun lang talaga. Pero, ulitin ko lang, hindi niya deserve magkaroon ng confidential funds. So, kailangan pag-aralan din saan napunta yung confidential funds niya. Wala naman siyang police function. Wala siyang military function. So, saan niya ginamit yung confidential funds niya? Pambukas ng opisina? Kasi kung ganun, mga kotsero, edi walang kasalanan ng Office of the President. Nagbigay lang naman ng budget ang Office of the President. Hindi naman sila nag-determine kung saan gagamitin. Or baka nagkaroon pa ng sinabi sa Office of the President na gagamitin for confidential funds pero dinivert into other items. Ito. Pwedeng ganun eh. Kaya mga kotsero, it's so weird na bakit kailangan pambigyan ng special favor to si Sara Duterte pagdating sa budget.
Well, at least now, Congress knows better. Congress knows better, guys. Oo, hindi na sila masyadong nagbabantay, oh. So, let's see. Let's see kung ano mangyayari in the future. Let's see kung ano mangyayari sa future pagdating dyan sa budget na yan. Maganda no? Sana ma-livestream natin yung actual budget hearing ng Office of the President, no? Kailan ba yun? Kailan ba yung Office of the President? Vice President. Office of the Vice President. Wala pa yung rescheduled. Wait. Rescheduled to August 27. Sige, tingnan natin. Ano oras kaya to? Wow! As per OVP's request. Ay, grabe naman siya. By request daw kasi ni Sara Duterte. Pwede pong pa-move sa August 27. Sige na lang. Sige na lang. Anyway. Sige na lang. Ganun talaga. Special. Oo, doon ka na lang sa space. Spatial ka eh. Baka gusto ko mo na lang sa outer space. Dahil spatial ka. Woo! Sarap. Sarap maging Nipo baby, no? Oo. Sarap maging Nipo baby, guys. And si Madang special. May itlog na mahalat. Woo! My goodness. Dami-dami niyang kinoment tungkol sa admin pero hindi makapagsalita tungkol sa West Philippine Sea, di ba? Hired. Galing-galing naman niyang ating special vice president. Laging outer space. Ang utak nasa outer space. At ayun mga Kodyara, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Subscribe na rin kayo sa aking bagong channel, Coach Jared Reacts. Reacts as in with an X. Reacts. Ayan. At follow niyo rin po ating Facebook page, Jared Pulido, para lagi po kayong updated sa mga schedule ng ating live stream. And I'll see you in our next live stream, guys. Alright, God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?